light sa ating regular season. At ngayon, officially, it's going to be a Rome na Hylos, or rather, Rome na Hylos, edit na XP para sa Aurora Hunters at para sa Onyx 9 Lives naman. Ito, yung kaninang gusto sana ni Prof B na maiba-iba yung mga role ng mga hero, hindi mo na ngayon. Sa mid lane pa rin ang Selena, ang Tatanggatot Kacha, magiging Rome para sa Aurora Hunters. Yung gatot kasi pwede nilang i-flex pero mas napili pa rin nilang ilagay si Lanzo sa kanyang XP kasi doon sila successful. No, yung Badang sa XP kasi doon sila successful. And one more thing, based sa numbers natin na magmula nung regular season, yung Gatot Kacha, mas mataas ang win rate pag nasa Rome. Mas na-maximize kasi yung kanyang Avatar of the Guardian at na-maximize din yung kanyang Taunt capability. At ngayon, papasok na nga tayo sa Game 2 ng ating Grand Finals sa Onyx 9 Lasil laban sa Aurora Hunters. Tignan natin kung makakabawi nga ba ang Hunters dito laban sa Wildcats. Hindi nila gustong bigyan ng momentum back-to-back win ang Onyx 9 Lives kasi ang hirap pigilan ng Aurora Hunters pag tuloy-tuloy na silang nananalo. Kasi nakukuha na nila yung gusto nila. Hindi na nila kailangan talagang totally manglason para lang makakuha ng panalo. Dominantly, whenever they release some heroes, kayang-kaya nila yung i-run ng matiwasay at malinis. At yung lason, minsan mabagal lang yan umepekto eh. Oo. Nakikita naman natin na maaaring magsimula sa pa, tapos siya kakakit pala, no? Pero Umabot, yun nakakatakot. pag umabot na yan sa puso, masakit na yan. Lalo na pag tumama na, di ba, nahihirapan ka na mag-isip. Dahil nga, mind games din ng MLBB. At ngayon, ay magsisimula na nga lang din ang tapatan nila Escapo, even Kane. Pero ito talaga i-expect natin for Onyx 9 Lives. I-maximize yung capability ni Kane na mag-reach sa mga backline heroes ng Aurora Hunters. As early as possible, pahirapan si Escapo para mapilit din mamaya na gamitin niya yung kanyang Netherrealm pansarili lamang. And oras na mangyari yun, hindi na mamaximize yun ng Aurora Hunters sa mga team fight. Okay, medyo may nakita tayo doon. May nakita tayong kakaiba. No daw, sabi ni Dream Sanity, not on my lane. At ngayon para sa Aurora Hunters, ay di ba, they're hunting down members na meron man nag-iisa dito. Tingnan nga natin, baka may bumibisita na. Paangat tayo muli dito sa mid lane na kung saan kasama na nga si Dream Sanity. Sakto, kailangan din kasi nila mag-level 4. Sakto dito sa ating unang pagong ng laban. Smooth rotation para ma-maximize yung Primal Rat dito sa turtle fight. Game number 1, premature turtle fight ang ginawa ng Aurora Hunters. Pero kumalma yung Onyx 9 Lives. Nagbago sila ng strategy, hindi sila lumaban. Ngayon sasabay sila sa pagkuha dito sa turtle natin. At nakapwesto nga dyan kanina pa itong si Insanity. O, sumunod. Okay, sumusunod sa galaw. Nilalush doon si Kane. Pero tila ba iba yung pinaplano nila Manila Boy. Wala ba yung jungler natin pero by time tayo, bawasan na natin yung pagong. Ang problema ngayon is matagal pa yung Pinnacle Ninja para mailabas dito. And tinake advantage yan, of course, nila Lalusha para makuha yung turtle. Yung mga call na ganun, ang galing para sa Aurora Hunters na kagad, ang quick thinking na ma-maximize nila. Siyempre, pag nandito, kailangan talaga, kahit inside the game, mabilis yung adjustment mo. You have to play it by ear, by eyes, lahat. So head, shoulders, knees, and toes. Pero play it by hand. Kasi very important talaga dito yung mechanics, yung mga mechanical skills. Ayan. Yung mga mechanicals. Ng ating mga players. Yung kalikutan, pero speak of malikot, ito talaga yung expect natin kay Manila Boy. Dahil malikot siya sa mapa, siya talaga ngayon expect natin na pwedeng sumalo. Tanggalin muna yung mga abyssal traps na nilalatag dito nila Sean. Pero bandang baba tayo tututok. Unat pa. Lalo siya in Lansu, parang nagbago isip niya. Di pa kaya ngayon. Tinansya lang yung voltage dito ng kanyang mga kuryente. Pero kulang pa daw. Ilang watts pa lang ba yan? Kulang pa, sabi nila Luz, para i-burst down ng isang badang. Ganun pa man, biruin mo. 3 minuto na ang nakalipas sa tahimik pang bakbakan. Corridor's Pathway, AOG. Hindi tinamaan doon sa Manila Boy, pero nagaling sa likuran. Etong sila Lucia na kuryente, si Nosha. Doon pala masakit ang kuryente ng Joy. Naging go signal na nakita nila. Ginamit ni Nosha yung Zaman Force. Meaning na walang pantakaso, na orasan na yung Purify, kakaapa lang na Purify. So that was certainly a calculated kill para sa Aurora Hunters. And take note, magpa 4 minutes pa lang, first blood pa lamang yun, Topet. Malaking bagay yan, nakuha pa nila Lush. Compare mo sa mga naging laban natin previously sa playoffs, yun ang pinakamahabang walang first blood. Talagang ang tahimik ng naging sitwasyon. Pero maganda naman yung pamimigla ni Manila Boy. At Nakuha ngayon, niya
di ba, naka-off guard doon si Nosha. Pero Oo. meron din bakbakan dito sa may ibaba. Insanity Oo. ang tinatansya dito nila Kane. At ngayon, nakikita rin naman natin for Aurora Hunters, very wary sila eh. Hindi nila hinahayaan na may nag-iisa. Kasi nga, ito yung mga dadalawan ng isang Hanzo. Speaking of which, hindi lang naman Hanzo yung kanilang dilema dito. Yung mga panisyon, the man of the hour, man of action. Pero sa ngayon, Manila Boy, very motivated to give that information. Nandito sila, Kaloy. Possible na i-contest din to Oops. ng Onyx 9 Lives. Pero ayan na naman. Hindi pa. Hindi pa ginugo talaga ng Hindi Onyx pa. 9 Lives. Medyo mabagal pa yung Oo. action dito ng Onyx 9 Lives. We expected more of those dives from the Abyssal Arrows and Yeah. then yung Pinnacle Ninja. Pero nagfe-fail kasi yun. Na-anticipate ng Aurora Hunters yung mga attack at naiilagan nila. Lalo na itong si Kane magmula kanina. Kaya nga hanggang ngayon wala pang kumapit. kill. Sino siyang lalapitan ni Manila Boy. Pero zone out lang pala ang Onyx 9 Lives para makuha itong pagong. Makakapasok si Kane, Pinnacle Ninja. Naglatag Pupuruhan na. sa likuran yung Oya back ni Manila Boy. Pero nandoon ang Abutan revitalize at nakatakas yung kabayo. Ay! Lalusha will continue to take the turtle. Pero Pwede biglang silang didikatan umabol. sa likuran itong sila Nosha at Kaloy. Maghahabol pa. Bumalik. Laso papasok. Pero hindi na nga. Nakapwestong muli ang Wildcats. Very good decision making para sa Aurora Hunters na nakita nila, wala nang panglatag dito ibang mga members sa Onyx 9 Lives. Nakita ko yung pag-U-turn nila Lucia eh. The moment that he noticed na yung objective mas importante sa ngayon, doon muna tayo umikot. Tinatayuan. Uy! Pero sa ngayon, ito pala yung mga gustong galawan ng Onyx 9 Lives na Lucia likod. Pupuntahan ng tunay na katawan ni Kane. Sa unang pagkakataon, nakakuha rin ng kill si Kane. So medyo naramdaman yun netong ni Insanity. Magmula kasi kanina, failed yung mga ganong Pinnacle Ninja kaya nawala din sa kanila yung turtle. But with the kill through the Edith, pwede nang medyo maging delikado ang sitwasyon nila Atams or ni Escapo pag Oo. sila yung dinikitan ni Kane. Kaya ngayon, sobrang ingat ni Atams. And take note, naka-Sky Piercer na rin siya dito. Oo. So the next skills that he wants to attain ay dadagdag na stacks Oo dyan nga. sa Star Piercer na yan. And expect him to be more active na Yeah. para sumama sa mga clash para makuha yung kill na yun. Kung hindi man siya isasama, dalin namin yung Clash kaya sa'yo. Pwede, Kami na no? mismo isasama sa'yo kasi he's the best target for now para sa Onyx 9 Lives. And with that said, kita mo naman yung reaction din dito nila Manila Boy. As much as possible, yung formation nila, nakikita nila lagi yung position ni Atams kung merong mga nagbabantay. Pre-accuracy ng mga pana dito ni Sean medyo mataas-taas. Kaso hindi pa rin nila ginago. Hindi pa tayo nakakita ng mga extended team fights sa ngayon. Tupi. Hindi pa. Talagang mabilisan yung pick-off and then pakurot-kurot lang yung mga clash natin and then they will focus on objective. And so far, yung mga objective clash na ganun ay naipapanalo ng Aurora Hunter. So they just need to maintain the control pagdating sa mga objectives and iwasan talaga na mapatay sila ni Kane. 1-1 kill score. 7 minutes into the Umagal, game. no? Pero pareho silang nag-aantay. Pareho silang tila ba fine-face yung sarili nila. Sabi na kailangan i-reserve natin yung stamina natin but without compromising the quality of the kills and plays and clashes na pwede natin gawin. Ayan na nga, biglang nagkagulo si Lanzo. Ang nangalahati yung buhay, Manila Boy. Pupronta pa na hindi tatama. Nakapwestong muli ang Aurora Hunters dito para mapasa kanila. Naglatag. Ang pagong Sinosha manggagaling sa may deadly. Pupunta siya din Insanity. Primal Rat ng kuryente doon Sinosha takbo. Flicker in pa siya. Yung OG walang tinamaan si Kaloy. Ay, nandito na nga lang din pagsunod nila Manila Boy sa Kate sa may pinakadulo. Netherrealm masagot! Nakontra pa siya doon! Napatagal pa nagabang. yung buhay. Nakita Dalos siya! tatagos pero tinamaan siya ng pana. Nakatakas at nakalayo ang mga members ng ONL. Pero yung turtle kanina nag-evolve na sa Lord at mas maganda ang pwesto ng Hunters. Naghahanap ba kayo ng aksyon? O ito aksyon? At after that action, ngayon, for Aurora Hunters, after a kill, diretso tayo sa Lord. Lord yan, imagine mo. Napaganda bigla yung pagbabago ng sitwasyon sa kanila. And nung pumasok si Nosha, change target. Ang ganda nung ginawa nila. Nakafocus sila doon kay Manila Boy and kay Lalush. Kay Lanzo na pulado na. Then nung nakita nila si Nosha na sumasayaw, uy, ikaw na lang. And doon na lahat nangyari. Nag-flicker in pa si Insanity with the Primal Wrath para lang talaga matoda si Nosha. Diba? At ngayon, para sa Aurora Hunters, okay, Nosha, right? So yan yung magiging target nila. Kanina, napakalikot. Ngayon, kaya na nilang habulin. At ngayon, nandyan na naman si Manila Boy. Magandang glorious pathway nila tagaga. Nasa inner turret na ang Onyx Nales. Pati ang Aurora Hunters Lanzo sa likod. Lalaban naman sa loob ng AOG. tore ang Wildcats. Netherrealm! AOG!
Tinamaan ang apat pero may Netherrealm para mapahaba yung buhay ng Hunter sa patay. Doon si Kaloy, aatras ang members ng Onyx 9 Lives pero yung Lord ay kanilang nang napuksaw. Pero hindi nalusaw yung mga minions kaya yung mga side lanes pwedeng ituloy-tuloy ng Aurora Hunters. At ngayon, makikita natin for Aurora Hunters, the discipline, mas gusto muna nila na ubusin outer in the third tier on the bottom side. Even the middle lane ay nasimot na nga nila. 6K gold lead, tupi. Ang laki. Na ngayon ay magsa-10 minuto pa lang at hindi nagbibigyan na makakita ng window ang Onyx 9 Lives sa kanila. Napaka-calculated ng game na to for Aurora Hunters. You can see their aggression. But time to time nandoon yung, yung calculation nila kung kaya nilang lumaban, kung hindi sila mapapunish doon sa teamfight because of that Netherrealm. And now, nasa loob na sila ng teritoryo dito ng Onyx 9 Lives. Nag-attempt si Kane sa kanyang Pinnacle Ninja. Pero nasabayan pa rin yan ng Hunters. Patuloy na nahihirapan ng Hansong kumuha ng kill. Kasi ito yung problema eh. Kapag alam mo yung mga certain na combination sa pwedeng i-attempt ng Onyx 9 Lives, kasi sobrang linis, nakikita natin yung mga arrow, tatama. Ang gagawin lang ng Aurora Hunters, atras. Kung sakali medyo maipit tayo, tamaan ng AOG, isang Netherrealm lang. And without that combination, pag naibusan ng Onyx 9 Lives, sobrang vulnerable na nila. Kasi nga hindi naman pwede bumabad na matagal si Kane. After the Pinnacle Ninja, sobrang vulnerable na nga nila sa atake! Ang ganda na naman nung glorious pathway na yon. Lumaban ang harapan ng mga members ng Onyx 9 Lives kasi may dalawang torre sila na napagitna pa ang Hunter sa pana. Tumama doon kay Trinsanity, aatras ang call. Dito ng Hunters, nag-reset din ng Onyx 9 Lives. At ito yung tricky eh. Nakita natin siya, Sean, may tinatamaan man yung pana niya, pero hindi iyon yung tamang tao sa ngayon. Hindi pa Si yan. Escapo, hindi niya maabot-abot. Maabot, tamaan man si Escapo, but remember, naka-purify yung Faramis na ito. Kumbaga, siya si Cupido, pero sa maling tao pa tumatama. Oo. Wala pa yung right one. Kailangan yung right one talaga. Matagal yan. And they have to patiently wait. Oo, kailangan. Kasama kasi yan sa pag-aantay kung gusto mo ng tamang tao. Pag minadali mo, masakit. Kaya Oo. ganun din ang ginagawa ng Onyx 9 Lives. Every time na may tamaan ng pana, hindi rin sila gumugo. Ang maganda kasi sa Aurora Hunters, whenever natamaan din ng pana yung mga makukunat na hero, bukas palad nilang inaabangan. Open arms. O, di ba? Ang kupunan ng Onyx 9 Lives. So, sige, pumasok kayo. Time to time, Kane. Siya yung kumakagat sa bait. Pero nakikita naman natin na nakukontra talaga siya. And the way to do Uy! it is mag-isa-isa na nga lang din yung kanilang tatargetin. Naku At doon po. nagsucceed ang Onyx 9 Lives. Take note, sila Lush pa ang kanilang nadali, tupi. Tamang tao yun. The combination of the Abyssal Arrow and the Avatar of the Guardian connects. That's the classic Onyx. At ngayon, mahatak papasok si Lanzo onwards. Na-knock up din. Netherrealm? Sabay ng Netherrealm, sasayaw sa loob. Etong si Nosha. Atams nga lang makakapatay Kaloy. Kane sa Si Kane likod. sa likod sa kanyang Pinnacle Ninja. Nakaiwas si Si Atams. Nosha makakatras. Pero nasa loob sila Drin Sanity at tangkin nila yung bala! damage. Si Atams bumato ng Death Sonata at nahuli yung tunay na katawan doon ni Kane. Dalawa ang nawawala sa Onyx 9 Lives. Di pala Atom Zero, Atoms tanggol. Grabe. Yung mga bala. With that kind of pick-up onto Kane ngayon. Sana namatay man sila Lush, pero ang laki naman na magiging kapalit. A Lord onto their hands. Plus, nakikita natin na unti-unti pa rin nila nahahawakan yung mapa. Compromise na naman Biruin ang mo. vision ng Onyx 9 Lives. Biruin mo, 4v5 yon Athena. Napanalo pa rin ng Aurora Hunters. Nauna pa na kumonekta yung mga skills ng Onyx 9 Lives. Given na wala na yung AOG. Pero grabe si Escapo, nasasalo niya lagi ang kanyang mga kakampi whenever they are on the crucial situation. Nandun yung Netherrealm. At Kane was denied once again because of that Netherrealm. It's a team effort eh. Yung Escapong pangalan, hindi lang pang sarili. Kailangan lahat sila maka-Escapo. Nakaka-escapo sila sa very crucial na mga takes dito for Uy, Onyx sakit 9 Lives. At kakasabi pa nga lang din natin, walang tatamaan yung araw dito ng mga galing kay Sean. Pero ngayon, ang tatamaan is going to be the members of Onyx 9 Lives dahil nandito na sa may bandang gitna ang Lord na dala-dala ng Aurora Hunters. Sa gitnang tarangkahan, kakatok ang Aurora Latag. Hunters. Ito na naman yung paglatag ng Rojas Boulevard. Nito ni Manila Boy, makakapasok sa base. Ang Aurora Hunters, depensang Marino para sa Onyx 9 Lives. Diamond Force coming from Nosha para matunang yung Lord. Si Trinsanity na puruhan. Pero ito naman, ang Netherrealm na Escapo, pinasok na sila sa base. Si Kaloy yung nakuryente. Si Atams ang kakukuha ng pagpatay. Sila Lushima sa shutdown. Tinamaan ng pana doon sa likod si Atams, pero may bala siya para tapusin si Chon at nakatatlo pa siya doon. Tapos ang laban. And Aurora Hunters equalizes into the game number 2. Ending it with a triple kill. Aurora Hunters getting back on track sa kanilang plano.
1-1 na